O, di po ba? Paano naman kasi nila mapapaniwala ang sambayan ng Pilipino na si Pangulong Bongbong Marcos ang mismong talagang may kagagawan o mastermind ng mga flood control at mga ghost project na yan? Kung mismong ang Pangulo ang nagsusulong, ang naglalantad ng lahat ng mga ito. O, di po ba, mga kababayan? Kaya hirap na eh. Ngayon, kaya umaabot sila sa mga ganitong pagkakataon na sisirain sa mamamayang Pilipino na si Pangulong Bongbong Marcos malala na. Kaya dapat palitan na natin. Kaya dapat isigaw ng sambayan ng Pilipino bumaba si Bongbong at ipalit si Sara Duterte. Anak ng tipaklong na. Itaon nyo naman na nasa Pilipinas ang Vice Presidente kapag kaisinigaw nyo yan. Para kung sakali, pagbabarungin ninyo, meron talagang papalit. Kaso napapansin namin na mas nasa labas ng bansa ang Vice Presidente at more on, nando sigaw ng bring him home ang Vice Presidente. Di ba? Isa pa, medyo masakit sa mata ng mga DDS ito, ha? Ayun, ang ating Pangulo. Di ba? So, paano yan, mga bossing? Tapos na naman yung issue na sinasabi nyong malapit ng kunin ni Lord si Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ho, yung mga kagaganyan ninyo, wag naman ho sana, no? Baka bumalik sa inyo yan. Sabi ni Ma'am Eva Orpiada, ng London. Baka sa inyo pa bumalik yan. At sabi ni Kuya Lokis, pa-shoutout po from Chempo, from South Carolina. Mga taga-Estados Unidos pala nanonood sa atin at taga-London. Tigilan nyo na yan. Tingnan nyo kami. Kami, hindi kami humihiling, hindi kami nagpapakalat ng mga maling impormasyon na kesyo mamamatay yung mga DDS na mga ipinagtatanggol ninyo. Walang ganon. Di ba? Kami, kapag nag-vlog kami at nag-reaction kami, lalong-lalo na sa Vice Presidente, ano ang sinasabi natin? Ako, kahit talagang alam ko na wala nang lusot ang Vice Presidente, lagi ko pa ding sinasabi na yung tipo bang kailangan ipaliwanag ng Vice Presidente itong mga ganito. Hindi namin hinuhusgahan. Di ba? Sa kanila, walang ebidensya, may paghuhusga na. Sa kanila, walang maipakitang kahit na anong susuporta doon sa mga pinagsasasabi nila, may paghuhusga na. Lagi ko nga akong sinasabi sa inyo no? Sa Vice Presidente, sila na ang nagpasa nung mga Mary Grace Piatos doon sa COA, hindi nila maipaliwanag, pero ang lagi natin sinasabi, hindi pa din po napapatunayang guilty ang Vice Presidente. Tigilan nyo kasi yung mga ganyan. Alam nyo, ang gawin nyo, ganito, samahan nyo kami. No? Samahan nyo kami doon sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga totoo, yung mga talagang maganda para sa ating mga kababayan. No? Sabi ni Ma'am Ginger Cat, may hapina na ana ingongo. Meron na. Mamaya ano na, ilunod una dito yung hapina, mga kababayan. Ay, sandali lang. Mamaya na kasi yan. Wait lang, kasunod nito agad. Kasunod agad nito. Sabi dito mga kababayan, PBBM pushes unified action to bring internet service to isolated disadvantaged areas daw ho. Sa Makatwid ho, mga kababayan, doon sa mga malalayong lugar, doon sa hindi mga naaabot ng mga internet. Alam nyo, ako lagi akong nanonood Makakalimutin na ako talaga. Lagi akong nanonood doon sa vlogger na napakagaling magdokumentaryo doon sa mga malalayong lugar. No? Doon sa malalayong lugar ng Pilipinas, yung talagang isolate ho, mga kababayan. Alam nyo, natuwa ako doon sa isang dokumentaryo niya. Ang title niya doon, overpopulated ba, kung di ako nagkakamali, o masyadong madaming populasyon. Pero malayo sa Pilipinas, pero sakop pa din ng Pilipinas, pero may internet.
matutuwa, nasasayahan po yung mga tao, mga kababayan natin doon. Bakit to? Naaabot na sila ng makabagong teknolohiya eh. Dati daw hindi uso yung Facebook, hindi daw uso yung YouTube, hindi uso yung mga kahit anong mga impormasyon na naghahatid ng impormasyon. Pero nasisiyahan sila. Bakit to? Dahil sa ganyan, sa mga proyekto ng ating presidente Bongbong Marcos, mga bossing. Biruin nyo ang ating presidente, no? Malawakang korupsyon yung kanyang kinakaharap, malawakang korupsyon yung kanyang sinusupil, pero umaabot siya sa punto na pati po yung mga internet, yung mga malalayo nating mga kababayan ay hindi po nakakalimutan. Ganyan ang tunay na leader. Hindi pwede yung sinasabi lang, ito muna fokusan, sa susunod na iba, sa susunod na iba. Hindi. Kaya nga po mayroong iba't ibang ahensya ang gobyerno. Para yung mga ahensya na yon, kung saan sila nakatutok, sila ang re-resolba doon po sa problemang iyon, mga kababayan. Pag sinabi ng Pangulo, tutukan yan. Tututukan yan. Di ba? Tato! Shout out sa iyo. Ngayon mga bossing. Ganito na mo ang susunod, mga kababayan. No? Yung ilang kababayan, andali. Yung ilang kababayan na, hindi ako nagmura ha, hindi nyo wala kayo narinig ha. Hindi. Sandali lang, sorry. Si Mosnyak, mga kababayan, dumadaan sa newsfeed ko ito eh. No, dumadaan sa newsfeed ko ito. Ngayon, may mga post, yung mga pagsulat, kagaya nung yung ipinopost na nakasulat to. Yung hindi natin naririnig yung kanyang boses, mga kababayan, yung hindi natin naririnig yung kanyang pagsasalita. Sino dito, pakitaas ang kamay nung mga kapag binasa yung mga post ni Jack, kung paano niya binibigkas yung mga word na ganun nyo din na nababasa sa isip ninyo. Like example, example muna bago ko i-play itong video na ito. Like example mga kababayan, yung mga ganitong post niya, no? Yung mga ganyang post. Ngayon, etong nasa itaas mga bossing yan, yung mga nasa itaas, binabasa ko yan. No, kapag binasa ko sa utak ko yan, yung tipong sa isip lang babasahin, mahinang pagbasa, no? Pag binasa ko sa utak ko yan, may ina na daw ako. Nawakan, dumating din. Ganun ko nababasa. Parang nahahawa, Naisingit ko lang naman yun. Pero nagmamaktol muna. Dito muna tayo sa pagmamaktol ni Mosnyak.